mga di nakakalam, tournament schedule is like structure organized in chronological order ng mismo mga events or players, mapa tournament man o competition. Dito sa video nito, sisimplify natin at to understand ang konteksto nito sa pamamagitan ng ilang parts. Ngayon magre-release na din ako ng mismong PPT. Ngayon, makikita nyo sa screen na sa PPT na tayo mismo. Ngayon, as you can notice, iba lang ang gulo ng aking camera. Pero hindi ibig sabihin, some parts dito meron makapatingin ako, meron din hindi. Sa title pa lang ay tournament scheduling, siyempre kasama mga member. Okay, sa first part nito, meron tayong contents. Ang mga contents nito ay mga sumusunod. Kanina sinabi ko yung tournament scheduling. Meron din counting of number of possible matches. Meron din fair tournament scheduling, schedule table. Meron din question dito, why the schedule is fair? Is graph representation of matches. Sa group namin, gumawa kami ng mismong graph. At panguli, ang summary ng counting methods ng ginamit namin. In short, isa-summarize lang ito lahat ano yung ginamit namin methods. At dito malalaman. Ang tournament scheduling, guys, is a structure in chronological plan by detailing by the timing. Dito sa PPT shows mapa timing, locations, and matchups for the sports and competition. Is an act of the timeable to ensure events run efficiently. So guys, ibig sabihin, tournament schedule, pag may event ang isang school, mayroong sports events o competition. Para smooth, ng example na ta, i-randomize ang mga players na para make sure ay fair. Kasi some players may magaling, meron ding katamtaman lang, at meron ding hindi. Ensure ni may make sure to. Sa locations, saan lugar magaganap ang event para make sure ang mismong location is smooth. Kagaya sinabi sa huling part, run efficiently. Ulitin ko ulit, ang tournament scheduling, ito ay isang structure, organized, and chronological planning by detail to ensure run smooth, run efficiently. Okay, dito sa project namin guys, meron akong 6 teams ang mga nilagay ko dito. Meron team A, B, C, D, E, at saka F. Yun na mabasahin itong konteksto ng mismong PPT. It's up to you kung babasahin nyo, pero i-post yung video. Basta mahalaga ang konteksto nito, some parts dito meron ako ibabanggit. Dito pa lang, gumamit na ang mga mostly players. Mostly, we make sure every team has equal chance to allow each other team to play a same number of games. At dito gagamitin ang combinatorics. So ano ibig sabihin nun? Combinatorics is used to calculate the total possible matches, and a graph theory is used to represent the relationship between the teams. So dito pa lang, sa last sentence, nagamit na tayo ng graph. Pero ipe-present ko nito later on. Ulitin ko, meron akong 6 teams mula A, B, C, D, and F. Then, gagamit ng combinatorics to calculate ang total amount ng possible matches. Sa combinatorics kanina, meron 2 types. O 2 using of the combinatorics. Una, tinatawag ng combination. Ano yung combination? Iba, combined together, di ba? Mostly. Pero dito sa konteksto ng PPT, ito, ang sabi, using combinations, since a match is formed by choosing 2 teams to form 6 teams, and the order does not matter, we use combinations. Dito, guys, kung titingnan nyo itong cursor, may formula. Gumamit na C, open parenthesis, N, at saka si R. N, tapos mayroong exclamation mark, R, then tapos si N minus R. Ano ibig sabihin nito? Po ang C tapos 6 saka 2. Yung 6 divided by 2, open parenthesis of 6 minus 2. Tapos close parenthesis, exclamation mark. Ang mangyari kasi dito, 4 exclamation. So, magiging combination ito ni 6 exclamation divided by 2 exclamation tsaka 4 exclamation. Para yun yung symbol ng combination. Next naman, 6 times 5 magiging 30. So, kung papansin niyo po, bakit mayroon 2x1 o times 1? Bakit 2 times 1? Is because matatagpuan dito sa permutation. Sa permutation is like later. So, mangyayari sa kanya, 6 times
5 magiging 30, divided by 2 magiging 15. Sunod naman pa permutation, kung papansinin niyo po yung P, open parenthesis of 6 tapos 2, close parenthesis equals to 6, exclamation, divided by open parenthesis of 6 minus 2, close parenthesis, exclamation sa labas, equals to 6, exclamation, divided by 4, equals to 6 times 5 magiging 30. So, kung papansinin po dito, this gives 30 arrangements. But the tournament says Team A plus Team B is the same as a Team B versus Team A. So, we divided by 2. Kung tandaan po, mga kaibigan, fermentation, ito ay mayroong peak. Para kapag same sila ng same lang, that means, kung ano yung pinagkaibarehan ng kanilang teams, they're both the same. So, mangyari, gagaya dun sa combination, magiging 30 divided by 2, magiging 15. Thank you po. Ito, maraming question dito, guys. Fair tournament schedule. Bakit? Siyempre, dapat may fair yan. Yan ang kinakalculate eh. To ensure ang fairness, ito yung mga sumusunod. Una, every team play against every other teams exactly once. Isang beses lang. Ibig sabihin, kung ano yung team kanina, team A, team B, dapat isang beses lang, hindi pwede pa ulit-ulit. Para in case baka unfair, baka paulit-ulit, minsan una magsasawa ang views, pangalawa, minsan pag nakakaroon ng parang konting suspicions. Kasi some players kasi, mas magaling si isa, yung kabilang team hindi. Basic na yan. Pangalawa, every team play as a same number of games. I like this one. This rest periods are balanced as much as possible at no team is repeated in the same round. Okay. Example ulit. Team A and B lang. Hindi pwede iulit kasi nakalaro na yung ang mismong team. Sa next slide, meron another possible context. Kung titingnan dito, since there are the 6 teams, each team will be played. Each. So, titingnan dito, 6 minus 1 equals 5 games. O means, in short, 5 rounds. Babalik tayo sa isang slide. Pansin nyo kanina, guys. Dito sa 6x5 dito sa combination, kung titingnan nyo, paano nangyari yun? Kasi ito sa 2. Once na-combine ito, magiging 6 to, correct? So, saan nakuha to? Itong 5. Dito po, guys. Yung possible matches saka yung round. Diba 6 teams? Since 6 ang teams ng mga players, ang mangyayari doon sa mga 6 na yun, magiging hati. Ibabalanse yon magiging 5 rounds. To make sure meron din fair sa lahat ng laro. Lalo na kapag tournament at saka sports. Ito, inabangan ko na to, ang schedule table. Ang schedule table, with the help of my friend Jerome, based to sa gawa niya, sa round 1, meron match 1 to 3. Kung titignan niyo mabuti, closely guys, may team A versus F, team B versus team E. Okay, parang di na puro paulit-ulit team let by each letters. Si C versus D. Kung titignan niyo mabuti later, sa next graph dito, malalaman natin kung bakit. So makita nyo, for each round 1, pansin nyo hindi pare-parehas ang each. Ito'y binalanse ang mga teams per basketball. Same din sa 2, same din sa 3, 4 hanggang 5. Kung titignan nyo po mabuti guys, bakit ganito ang format? Ito'y may make sure ay fairness. Ulitin ko ulit, fair ay pantay ang mga teams. Kasi once para maiwasan ang advantage by each teams, minsan mayroon din mas mahina, ang kalaban ay mas malakas. Kasi unfair naman. Kaya kung mapansin nyo dito sa mismong schedule table, ito may make sure kung sinong susunod na team player. Sa 5 naman guys, titingnan nyo dito A, tsaka B, C, F, tsaka D, tsaka E. Tandaan guys, kung ano yung naka-assign na team members sa tournament or sports, ito yung make sure to ang mismong fairness ng mga players para maiwasan ang advantage at disadvantage ng mga teams para hindi lugi ang kabilang team. Kaya fair. Dapat pantay-pantay ang mga players kapag naglalaro ng basketball para maiwasan ang disadvantage ng dalawang group o dalawang team. Bakit ba schedule ay fair? Yan ang sagot. Kung kanina, yun din same ang question ko doon. Ito naman ay another question ulit.
Sa una, each team plays exactly 5 games. No team has no more and few matches than the others. Number 2, each team plays every other team's once. To avoid repeated opponents to give equal opportunity. Yan ang nakakatakot na part. Pangatlo, each round has all teams playing once. No team is left behind or forced to play twice in a round 1. And number 4, schedule is balanced. Teams faces different opponent across the round of the organized way. Because of this, the tournament will be follow the principle of fairness. In a graph theory, the teams are represented as node or known as a vertex. Node, N-O-D-E. And each match is represented by the edge or line, connecting by 2 teams. Since every team plays every other team once, the graph is completely graphed into 6 verses written as by the following to guys. Dito sa V, dito guys, this means all vertices in connected to each other. For example, the vertex set V left bracket A, B, C, D, E, F. Ito yung mismong node. And edge set naman E hanggang sa EF. Kung based na din kanina sa mismong schedule table. Ang graph ginamit namin, ASCII graph. Another simple way to show the connections. So, kung team A, ang kakalabanin ko hanggang B, parang ganito lang siya. A, ito si B, C, D, E, F. Habang ang B na makakalabanin ay si A, C, D, E, F. Tapos yung letter C naman ay si A, B, D, E, F. Tapos yung E naman ay si E magiging ang exit point nito ay si A. Kung E, babalik kay A, B, C, D, F. Pag kay F, ito na, A, B, C, E. So, ang showcase nito, para siyang, sa graph kasi ginawa namin guys, sa observation ko rin sa part ko, ito parang pattern by 3. Kung sino ang una. Parang may reference pa sa akin to eh. Parang in order, mostly, ang present ng mismong by each teams. In short, mula kay A hanggang F, kung yung inassign na teams, sino magiging team versus team, yan yung magiging, sila ay maglalaro. Ulitin ko, kung yung naka-assign na team, sila yung maglalaro. Again, ang ginamit namin ay si ASCII graph. Then, if follow nyo itong mismo mga lines para mahanap ang mismong fair, yung mismong mga team players. In short, fair. Parang lang. Ulitin ko ulit. If follow to, mula kay A, B, C, D, E, F, yung sa team A. May isang part na kamali ako doon. Basta remember, kung ano yung assigning team for team A, hanapin nyo yung kasunod niya. Okay. Summary na tayo, guys. Tsaka pag hindi gets, comment lang kayo, ha? Okay. Counting method used in our project. Una ay combination and permutation. Kanina sa mismong gawa natin sa combination, ngayon meron ng pinaiksi. Kung titignan nyo dito ay si combination ng 6, tapos ito, 6 saka 2 magiging 15. So, nangyari lang dito, guys, ay excuse me. 5, 4, 3, 2, 1. Summary of counting methods are used. Ngayon naman sa summary. Sa counting methods na nagamit doon sa project, mula kay combination tsaka permutation. Ulitin ko, si combination, ito yung ginamit namin kasi only depend of which of 2 teams are chosen, not in order. Habang permutation naman, guys, ay considered, but since order does not matter in a match, the result is divided by 2. In short, kung hindi ulit sa permutation, considered siya, since by in order, yung mismong team, they don't matter of the match,
ang magiging result lang only 2 players pa rin. Parang automatic pili. Based lang dito sa computation. So therefore, since the tournament is possible 15. Sa conclusion natin guys, ang mga mostly important dito na natutunan ko sa project na to is consider this. Kung mag-assign tayo ng team, ng mga teams, okay. Ang aking conclusion dito guys ay tatlo. Una, dito ko na matututunan. Una, fair. Kasi mostly kasi sa mga sports or tournaments, kapag team ang pinag-uusapan, ang pinag-uusapan dito ay pantay na teams. Kasi meron kasing iba, meron din malakas, merong bahagya, meron din hindi. Pero kapag hindi fair, minsan take advantage, mananalo ang kabilang side dahil mas magaling sila maliban doon sa kabilang team. Pangalawa, by using the two counting methods, mula kay combination at permutation. Kasi silang dalawa ay, for my understanding, dito mas mahaba si combination eh. Pero ang mas okay lang sa akin, they both. Kasi magagamit to ang advantages. Pero pag-uusapan dito ay fair, si combination. Pero yung pag-uusapan ng pinili na, wala undecided, permutation na tayo. Since ang total of 15 matches to guys, kung nakita nyo mismo mula dun sa pinaka-schedule table, mula 15 matches to, ginamit natin ang combination. Itong structure pa lang guys, ito is a complete graph based dun sa kaninang graph na pinakita ko sa inyo. Tapos, ang showcase ko lang dito guys, ang isang bagay, lahat ng inassign na teams mula ka A, B, C, D, E, F, lahat yan ay organized at ay pantay at maayos para maiwasan ang disadvantages ng iba't ibang teams. So, yun yung aking conclusion. So, dyan na po magtatapos sa video na ito at sana nagustuhan nyo ang napakasimpleng aral lang, guys. Take note, ito ay binasa na sa binasa, sa source, at sa konteksto ng aming proyekto. Ako nga pala si Martin Monsti Caballero at salamat po sa inyong pakikinig.